Hirap pa rin ang ilang commuters sa pagsakay dahil sa tigil pasada ng grupong Manibela na sinamahan pa ng ilang miyembro ng piston. Saksi si Joseph Moro. Sa Novaliches, may ilang pasaherong nahirapang sumakay sa ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Medyo madalang nga po yung jeep mula nung Monday. Nag-LRT na lang po ako. Sobrang hirap po. Kaya nawa po kami nakatayo dito eh. Ilan lamang yan sa mga jeep na hindi pumasada ngayong araw at ayon sa grupong Manibela ay dire-diretso na ang kanilang tigil pasada hanggang bukas Biyernes kontra sa PUV Modernization Program. Si Nelson na hindi sumama sa tigil pasada nag-consolidate noong 2021, bumili na sila ng dalawang modern jeep o minibus na 2.6 million pesos isa. Maikli lamang din daw ang ruta nila at hindi sapat ang kita para hulugan ang 52,000 pesos buwan-buwan. 4 months pa lang, nag-maintenance na kami ng aircon. Tapos pagdating ng 6 months, sumabog yung gulong. Tapos, 8 buwan, pan-belt naman. Kaya talo yung kita. Gusto ng grupong Manibelang ibalik ang dating sistema ng 5 taong bisa ng prangkisa na hawak ng individual na driver at hindi mapapasailalim sa isang korporasyon. Pag-uulit ang LTFRB, hindi na i-extend ang December 31 deadline. Sa mga hindi mag-consolidate, maaari raw silang mapayagang bumiyahe sa January 1 pero para lang hindi mag-suffer yung public. Pag mayroong pumasok na kooperatiba doon sa route na tinatakbuhan mo, you may lose that franchise. kaya payo ng LTFRB, magpahayag lamang silang gusto nilang mag-consolidate at sapat na ito para hindi agad mawala ng bisa ang kanilang prangkisa. Bukas din daw ang LTFRB na mahawakan pa rin ng mga driver ang kanilang prangkisa kahit miyembro na sila ng kooperatiba. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.